Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang clutch win ng Los Angeles Lakers without LeBron James kontra sa Milwaukee Bucks at sa paunguna nga yan ng 44 points and 9 assists ni D'Angelo Russell including ang game winner. Ganun pa man ay what is next nga para sa Lakers. Si LeBron nga ay out dahil sa ankle injury. Habang si Anthony Davis naman ay halos wala nang ambag sa later parts ng game kanina matapos matamaan ni Giannis ang kanyang upper chest. Hindi niya nga ginagamit kanina ang kanyang left arm sa mga huling minuto ng game. At dahil nga dito ay may posibilidad nga na both LeBron and Anthony Davis ay out sa kanilang susunod na game kontra sa Minnesota Timberwolves. Ganun pa man ay malaking kudos nga kay AD. Madalas nga siyang tawagin na malambot o gawa sa bubog ang katawan dahil sa dalas niya na tamaan ng injury. Ganun pa man sa game nga kanina kahit obviously ay may iniinda siya na natili siya dito at tinapos niya ang game. At hindi nga ito madaling gawin lalo na kaharap niya nga ang isang kalabaw at halimaw sa pinta na tulad ng two-time MVP Giannis Antetokounmpo. More updates to follow nga mga kaibigan sa injuries ng dalawang star na ito ng Lakers. Isama na din natin sa update na ito na matapos na gumawa kahapon ni Luka Doncic ng 35 points, 11 rebounds and 11 assists sa panalo nila kontra sa Miami Heat. Sasamahan na niya si Russell Westbrook bilang ang tanging player na nakagawa ng 5 magkakasunod na 30-point triple-double games. Ginawa nga ito ni Russ noong 2017 sa kanyang MVP season nung parte pa siya ng OKC Thunder. Si Luka ay nag-average ng 35.8 points, 11.2 rebounds, and 11.8 assists per game on more than 50% shooting sa field sa 5 games na yan. Ganun pa man ay may record lamang sila dyan na 2 wins and 3 losses. Habang may pag-asa pa nga si Karl Anthony Towns na makabalik sa season na ito. Kahapon nga ay napag-usapan natin na nagtamo ito ng torn meniscus. Siya ay sasailalim sa isang surgery kung saan muli siyang titingnan ng mga doktor ng Timberwolves matapos ang isang buwan. And from here ay magdidesisyon na lang nga ang medical team ng Timberwolves kung ano ba ang next step. Inaasahan na kaya niya nga makabalik sa early parts ng playoffs. Posibleng late first round nga yan o kaya naman early second round kung makaabot sila dito. Sa palagay nyo ba ay dapat na madaliin ni Towns ang pagbabalik niya sa injury na ito sa tuhod? Si Victor Wembanyama naman at ang San Antonio Spurs ay opisyal lang out for contention sa playoffs matapos na magtala ng overall record na 13 wins and 50 losses. Yan nga ang worst record sa buong Western Conference at third worst record naman sa buong NBA. Bago nga magumpisa ang season na ito ay sinabi ni Wemby na ang goal niya ay ang makapag-qualify sila sa playoffs. Ngunit mukhang may ibang approach nga si Pop at ang Spurs sa season na ito. More of a long-term plan nga ang meron ng Spurs. As of now ay nagtatala pa din nga ng mga halimaw na numbers si Victor Wembanyama. Ganun pa man ay hindi nga ito sapat upang madala ang kanyang team sa playoffs. Sa palagay nyo ba ay sigurado na si Wemby sa Rookie of the Year award kahit na ganito ang record ng San Antonio Spurs?